Ayan. Good afternoon. Blessed Sunday afternoon to everyone. Hello po. We're so excited for today's RSL Peeps Collab. And share muna po tayo. Share muna natin ang live. Share the screen. Yan. Okay, ito po ang reminders para sa mga events for this month pa po. So now we're having RSL Peeps Collab and 2 weeks after naman we'll have the Neurodiverse Minds with Pilyong Ingo. And on June 30, ang 18 po natin with my first ever DevPed guest po, si Dr. Pauline Marie Camposano. So meron po tayong mga post if you have questions para po sa DevPed po natin on June 30 on the last day of the month. And ayan, kung kayo po ay nag-join, you can comment or ask questions later dun sa chat box po natin. And sa mga bago po, again, I'm on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok offering free services like this, like webinars and live events, and also online speech therapy and assessment. And tuloy-tuloy lang din po yung parent caregiver coaching and training, as well as private or public schools and company training. So you can send us a message if you're interested, and we'll get back to you shortly. And also for this June, I have a promo po of a speech language assessment with free parent coaching. And also, as we want to help more businesses to understand and be autism friendly in their spaces, ayan, you can send us a message if you want free online training po, so that your staff and your team could understand how to cater to neurodivergent customers and clients. And yan. So, for today, introduce ko lang po ang kapitapitagang guest natin. I'm so happy and thankful that he said yes actually. Long time coming tong planning na to. Pero siya talaga yung naisip ko agad sa isip ko nung June. Sino bang pwede na sa Father's Day? So sa ating Father's Day special, makakasama natin ang isang speaker na hindi lamang speech language pathologist, kundi isang very hands-on dad. And patuloy siyang natututo sa araw-araw na journey sa pagiging magulang. So Mr. Jeremiah James C. Pinka is a speech language pathologist, an AAC specialist, educator, advocate, at higit sa lahat po ay proud dad ni Kaya, our baby girl Kaya. So for 2 decades, he has worked closely with children and families, supporting a wide range of areas, including speech and language development, autism, augmentative and alternative communication or AAC, speech motor disorders, pediatric feeding, and functional communication skills. Siya ang clinical and program director at speech language pathology section ng pathology section chief ng Word Abilities Development Center, isang pediatric therapy center sa Caloocan City. At active din po siya na member ng PASP, our association. He's also a prom-trained certified trainer ng Learning Language and Loving It Hanen program, and certified program leader ng ABC and Beyond, the Hanen program. Bilang asawa naman ni Miss Millicent at ama ni Kaya, naintindihan niya ang saya, pagod, uncertainty, at maliliit na tagumpay na kasama sa pagpapalaki ng anak. So alam niya yung paano mag-celebrate ng unang salita, unang yakap, kahit simpleng eye contact at shared laughter. May mga moments na maaring maliit sa iba, ngunit napakalaki para sa isang magulang. And ngayong Father's Day, makakasama natin si Teacher Jere, hindi lamang bilang isang speech language pathologist, kundi bilang isang kapwa tatay na magbabahagi ng kanyang mga personal na realizations,
at professional insights tungkol sa mahalagang papel ng mga ama sa paghubog ng komunikasyon, kumpiyansa at koneksyon ng kanilang mga anak. Isang pag-uusap ito na lalong magbibigay lakas, inspirasyon at praktikal na gabay para sa mga tatay at para rin sa mga pamilyang nagnanais na mas maintindihan ang natatanging impluensya ng isang ama sa pagpapalaki ng isang bata. And without further ado, say hi! At isa-stop share Hello. ko na para ikaw naman ang mag-share. Hello, Teacher Joy. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa iyong platform. It is also the perfect time to tell you that I'm so proud of the reach that you have made and is making. Naalala ko pa lang nung pinaplano mo pa lang to, and since day one, I was there to support you, and looking back, sobrang laking pagbabago na with all the families that you have helped, no, over the years. Totoo, alam niyo po siya po yung isa sa mga main voices na pinakinggan ko whether I should put up a social media account. So, hindi yan, sobrang bahagi siya ng milestone at nung journey ko kasi bago ko palang gawin 'tong platform, isa siya sa mga kinukulit ko. So, talagang ano, I'm so thankful that you're finally here and being a part and guesting and sharing your expertise. So yun, I'm sharing my screen. I hope it can be seen, no? Yeah, Can I also be heard? malinaw. Yes, Naiintindihan naman ako. yes, So, malinaw kaibigan. so yung Teacher Joy, no? So yung when we were talking and planning about this afternoon, I was pitching nga na because you wanted June to become a Father's Day celebration of some sort. I thought of preparing a very short talk lang also on the dun sa importansya at kahalagahan ng kontribusyon at ambag ng pagiging tatay. And of course, this is not to say that um, yung mga nanay have their unique contributions as well. Pero yung alam naman natin, di ba, sa kultura natin sa Pilipinas and even globally, yung fatherlessness o pagkawala ng ambag or contribution ng tatay, it's a problem from generation to generation. So today, what I'm gonna share, first, no, I'm gonna share pala my family. So we were talking about Kaya, my baby girl. She's our only child. She's 18 months old. So this is me saying na hindi po ako perpektong tatay or very experienced na father. It's only been 18 months po na naging tatay ako. Pero over the years, with also including my clinical years of experience as a speech pathologist and working with families, with fathers and mothers and the family around the child, I was able to see and observe and support also and yun nga, look into the unique contributions of everybody, particularly of a father. So yun. Ayan. So, ang ibabahagi ko ngayon, Teacher Joy, actually, it's mga pag-aaral, no? So sabi ko nga, because I have a limited hands-on experience as a dad, so what I do, I turn to evidence or mga research studies. So itong ibabahagi ko ay isang systematic review, isang pag-aaral. So i-preface ko lang, no, ang isang systematic review, isa siyang masusing paghahanap at pagsusuri ng lahat ng available na research tungkol sa isang tanong, for example, no? Para malaman ba't natin talaga kung ano ba talaga yung sinasabi ng ebidensya or kubuang evidence. So hindi lang ito pagpili ng ilang studies na nagustuhan ng researcher. So may step by step ito na proseso para maging patas at objective. Kaya mataas yung tingin ng mga professionals at researchers sa systematic review dahil hindi ito nakabase sa isang opinion lang, pero ito ay nakabase sa pinagsama-samang ebidensya mula sa maraming pag-aaral. So itong isi-share ko nga for this afternoon, isa siyang recent systematic review. It was done in 2024. It's based in 15 international studies. Ang proponent nito ay mula sa Indonesia sa University of Malang. No? So sila ay tumingin sa epekto ng fatherlessness o kawalan ng aktibong role or papel ng tatay sa iba't ibang yugto ng buhay ng isang tao. So that's why the title, as you see, it's the differences in the impact of fatherlessness based on the developmental age stages. So ang mahalagang punto rito, hindi lang ito tungkol sa tatay na wala sa bahay physically. So we could talk about death of a father or separation of uh, the mom and the dad. Pero ang sinasabi din dito na nangyayari ang fatherlessness kapag yung tatay ay physical na present pero emotionally absent naman. Nandyan nga pero kulang sa pakikipag-usap, kulang sa paggabay,
kulang sa pakikilahok or joining in the life of their children. Okay, so according to this study, kapag bata pa ang anak, kapag kulang ang involvement ng tatay, mas mataas daw yung posibilidad na mahirapan ang bata sa academics, mababa ang self-confidence, mababa ang self-esteem, nahihirapan maging responsable, nagkakaroon ng emotional challenges. Sa madaling salita, kailangan ng bata na hindi lang provider, kundi ng tatay also na nagbibigay ng oras, atensyon, at encouragement. So, hindi sapat na nandyan lang si daddy. Mahalaga rin na maramdaman ng bata na present si daddy emotionally. So, lalo na actually, sa part of the study kasi this one in childhood defined as ages 6 to 11. But if you remember, children 0 to 3, ang pangunahing pangailangan ng batang 0 to 3 talaga, maliban of course sa health and nutritional aspects, is the safety and security ng bata na I'm sure fathers can give, present fathers can give or provide. Okay. Kapag naman teenager na, ages 12 to 18, mas lumalalim ang epekto ng father absence. No? So maaaring maranasan ng teens ang pagkalito sa kanilang identity, nagkakaroon ng kalungkutan at loneliness, social difficulties, again, mababang self-esteem, depression, mga mental health concerns, mas mataas na risk ng problem behaviors or delinquency, yung pagre-rebelde. So ito yung panahon kung kailan kasi 'di ba, remember when we were teenagers, we were looking or parang navigating changes in our period that time, 'di ba? Yung hinahanap natin yung pagkatao natin, yung identity character natin, ganyan. And ang presensya at gabay ng tatay ay mahalagang anchor, no? Habang dumadaan yung mga teenagers sa mga pagbabagong ito. So, kahit na you were raising independent children, no? Or independent teenager, kailangan pa rin natin, or ng mga teenager, ng tatay na makikinig, tatay na mag-guide at mananatiling connected, no? Sa buhay nila at that age period. Okay. So this is interesting also na kapag adult na, nakagulat man, pero ang epekto ng fatherlessness ay maaaring umabot hanggang adulthood. So ilan doon sa mga naiulat na effect no, doon sa study, no, nagkakaroon ulit ng identity crisis, lowest self-esteem, anxiety and depression, hirap sa romantic relationship, pagpasok sa unhealthy or toxic na relationship, at mas mababang relationship satisfaction. Kasi di ba ang paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao bilang adults, madalas yan nakaugat sa relasyon natin na naranasan nung bata pa tayo. So, yung pagiging present ng daddy talaga ngayon ay maaaring makapekto sa quality ng relationship ng anak, hindi lang ngayon, pero maging sa future. So, pero, it's gloomy, no, when we think about itong mga effects na to. Pero may pag-asa naman, no. Mahalaga ding tandaan natin na yung fatherlessness, hindi siya automatic na magiging masama yung kahinatnan ng bata. So it is also one of the things that the study emphasizes. Kasi maraming individuals silang na nagpakita ng resilience at tagumpay sa buhay dahil sa matatag na suporta ng nanay, mga mentor at role models, mabuting kaibigan, supportive community. Ibig sabihin, may mga protective factors na makakatulong para magtagumpay at makabangon pa rin yung bata kahit na may kakulangan sa father involvement. Pero can you just imagine a child that is or that has grown into or grown up into a family, 'di ba, na present yung father. A lot more potential can be unlocked. Yung mga self esteem issues, self-confidence issues ay ma-address. Okay, so I hope I'm not going too fast, pero yun nga, based dun sa findings, really fathers can make a significant positive impact, no? So let's make it practical. Una, yun nga, be present. Because ang mga anak natin, they remember the presence more than the provision. Ulitin ko, mas naaalala ng bata ang presensya natin kaysa dun sa provision, meaning dun sa toy na nabigay natin, or dun sa bagong damit, or bagong school supply, or bagong backpack. Mas nakikita ng bata yung kasalanan ng bata nakipaglaro ka, you were an encouragement to them in their school activity, for example, no?
That's how being present means. Number two, build emotional connection, no? Makipag-usap tayo sa mga anak natin, makinig, no? Let's affirm on the things that they did well, and let's show affection regularly. Um, that's how we build connection with our children. Number three, sabi nga doon, no, you have to stay involved during adolescence. Kasi nga, teenagers still need the guidance even when they appear independent. Okay? Kasi sometimes, because we think of our teenage children as a mature person, and probably they were more mature, of course, than before kaysa nung mas bata sila. Pero hindi necessarily mean, no, that doesn't necessarily mean that they don't need our guidance. And then number four, model healthy relationship. Again, ulitin ko lang na yung mga bata, natututo sila ng tamang pakikipagkapwa-tao at yung expectation nila kung paano rin sila i-treat ng ibang tao ay dahil sa mga na-observe nila at naranasan nila sa loob Sa ng family. bahay. Mm-mm. And then number five, let's prioritize quality time. Consistent small times or small moments, actually, they often matter more than the occasional grand gesture, eh. Yung, of course, maalala nila yung, one big vacation out of town. Pero yung mga daily small moments na kinamusta mo sila with their friends sa school or when they were children, you had time to play with them. That's more important and more memorable. So, again, no, I just want to emphasize lang na yung mga anak in this generation, hindi lang sila nangangailangan ng provider, kailangan nila ng present na tatay, hindi nila kailangan ng perfect na ama. Mas mahalaga sa kanila yung available, involved ka, at consistent ka. Yun nga, simpleng pakikipaglaro, simpleng pakikipagkwentuhan, kahit nga nakinig ka lang or niyakap mo lang, may matagal na siyang epekto dun sa development ng bata. At ang presensya ng tatay ngayon, yun yung pundasyon also ng confidence nila at ng pagkakaroon nila ng idea ng healthy relationship in the future. Kaibigan, gusto ko lang mag-add up dito if I can. Go Kasi ahead. I recently have a family na sobrang eager naman talaga silang mag-support doon sa anak po nila. Pero yung dad would usually, halimbawa pag nag-session kami or nag-parent coaching kami, ang usually comment niya is, hindi kasi siya nag-respond sa akin katulad ng sa mami niya, or hindi ko siya kaya. Yun yung term, hindi ko siya kaya, hindi ko siya napapasunod. So at that moment siguro yung ibang parents or dads makaka-relate na sometimes they feel like yun nga parang hindi ko to kaya, hindi ko nagagawa kasi hindi ko nakikita yung connection the way my child connects with the mom or kung paano yung interaction nila. Alam mo ang naging highlight ko dun sa dad and parang nakita kong magandang approach is to let the father know, and siguro para sa mga nakikinig din na fathers, na you are not in competition with your spouse, with the mommy. That's a Ang good point. talagang highlight ko talaga is iba po kasi yung relasyon ng nanay sa anak at iba po yung relasyon ng tatay sa anak. Pero kung ang nasa isip mo palagi, hindi ko siya napapasunod, hindi ko siya napapakain, or hindi ko nagagawa yung lahat ng pag-aasikaso ng nanay, you'll always shrink into that parang unsure ka kung saan ka ba lulugar. Kasi kumbaga, tinatry mong i-fit na kailangan ganun din ako. Eh, iba po yung nanay, iba rin kayong tatay. So, at that point, dun sa coaching namin, sa parent coaching namin, ang hinighlight ko talaga is you actually just have to be more observant. Ano po yung bonding time nyo? Pag lumalabas ba kayo sa park, pag naglalakad kayo, kapag magkatabi lang kayo habang naglalaro siya, may ganun po kasi, na iba yung pakitungo nung kahit pa sabi mong non-verbal po yung anak nyo, hindi pa Mm, masyadong nakakapagsalita, meron at meron siyang bonding that only mm, goes with you and hindi ganun mm, sa nanay. Pero mm, if you're a dad that would think na hindi ko kasi kaya yung mga ginagawa ng nanay niya, yung ginagawa nila, mm, hindi kami ganun eh. Well, hindi mm. talaga po kayo ganun kasi iba po yung relationship That's ng right. anak sa nanay at ng tatay sa anak. So, ang suggestion ko talaga dun sa dad na yon
is to appreciate kung ano yun, and at hanapin niya, ano yung mga bonding moments nila. Tapos stop comparing his self to whatever the mom is able to do. Kasi sometimes parang feeling ko, nagiging ganun na parang in their mind, nagkakaroon ng parang competition na hindi ko kasi kaya yung mga ginagawa niya. Hindi ko Mm. nagagawa yung ganun na ang galing, alam lahat na nagagawa sa mga ganito kapag konting Mm. kibot, alam ng nanay. But yun nga, iba po yung ano iba yung relation and yung instincts natin. Meron talagang Mm. ibang manner that you can reach. So ang ganda po nung highlight ni Teacher Jere dito sa mga bagay na to na yung mga simple things, hindi lang provision po talaga, much more than that is yung pag-attend nyo, yung pag-build ng connection, yun yung mga bagay talaga na mahalaga. And if you feel like parang hindi kayo sapat or para bang yung ang konti ng nagagawa nyo, baka konti pang laan ng oras to be present and not just be physically there, pero yung nag-oobserba ka, paano ba tayo nagko-connect sa mga anak natin, baka it can take you a long way po dun sa inaasam yung maging mas close din kayo ng mga anak nyo. Ayun, kaibigan. I like what you shared, Teacher Joy. Really, there's also difference nga between the relationships of children to the mom and to the dad, no? But also, I would like to highlight according to the study, no, na dads also have to be consistent. Kaya yung bata, syempre nalilito sila kasi parang at one time si papa ko nakipaglaro tapos the next time hindi na. So hindi na build yung trust and confidence ng bata dealing or interacting with the person or with the dad, for example, in this scenario, no? Ang dadagdag ko ring suggestion doon sa complaint or doon sa feedback ng daddy na hindi niya nakukuha yung attention but he was trying or hindi niya napapakain but he was trying. Daddy, do it anyway. Gawin mo pa din. And then you will see the difference later on na your effort, because it's being consistent, you keep on doing it on a certain activity, on a certain time, on a certain procedure, the child will open up soon. No? Kasi mas na-recognize ng bata yung pattern, 'di ba? Even naman as an adults, 'di ba? Parang if the trust is built because of that consistency. Mhm. Ayun Tapos naman din yung may nag-pop up lang ngayon na idea sa mind ko. Kasi mas marami tayong mga, I know for sure, mas marami tayong mga hands-on na nanay. So mm, siguro yung suggestion ko, pop up lang sa isip ko ngayon, if we want to support the dads din, siguro po ang suggestion ko is to have their time. Kasi minsan, dahil nanay tayo, parang lahat sa atin automatic po. Nakita mong ganyan, parang hindi ka na nag-iisip, kikilos ka na agad kasi ganun ka bilang nanay. Pero kung nandun po na, kumbaga, they're doing it together, magtatayong na andon, if you can, alam niyo po yun, pause, if you can refrain from intervening, from interrupting, let them. Kasi minsan, ganun po, hindi natin intention bilang magulang or bilang nanay, pero dahil yun nga tayo ganun tayo kabilis mag-instinct, mag-react and all that, hindi natin napapansin na, oo nga no, parang nagawa ko na pero gusto rin sanang gawin ng tatay or parang may iba silang bonding. So let's be mindful po. Let's give more opportunities for our husbands and partners po, lalo na kung nagbabanding po sila with little one po as much as possible. I-avoid nating mag-interrupt, sumagot, makialam para sila na kumbaga nagkakaroon talaga ng bonding na sila. Tapos tayo mm. observer lang tayo. Alam ko mahirap yun sa mga nanay dahil nga minsan hindi mo na iniisip, automatic ka ng kikilos eh. Pero yun, parang naisip ko lang ngayon, if moms can do that, can pause, can inhibit muna for the meantime na nakikita lang nagbabanding, ayun po. Tapos siguro avoid ano din po, giving corrections kasi yun nga, parang yung opposite, yung flip coin nung sinabi ko kanina na yung mga dads ay parang nag-aalangan sa posisyon nila kasi hindi nila magawa katulad ng manner ng ginagawa natin, yung pagiging efficient natin, yung pagiging mabilis natin sa mga bagay. So kung tayo naman nakaka-observe and then they put effort, wag na po natin masyadong komenta ng, alam niyo po yun, na hindi kasi ganyan dapat or kulang yan. Wag na po tayong maganon. Medyo magtimpi po tayo and let's give them time, be more patient. Kasi yun nga, parang baby steps po. They're building pa and even yung confidence ng mga dad na mag-interact sa mga kids po natin. So, bigyan natin ng mahabang pasensya kasi they will get better. Pero kung palagi po tayong sumasalo, kung palagi po tayong nagte-take over, hindi rin po mag-grow yung ganun sa both sa dad and then dun sa anak nga po natin na gusto sana nating mas mapalapit sa mga kids. Ayun, kaibigan. Idagdag ko rin kaibigan, no, siguro one practical suggestion dun sa sinabi mo lang, no, is if the family or I mean the parent, the mom and the dad can identify activity or tasks na pwedeng ipagkatiwala kay daddy para si daddy
alam niya na when he has this responsibility, for example, no, sa bahay namin, um, when Kaya was growing up, ako yung nagre-refill ng water sa milk bottle. As ako yung nagpe-prepare ng milk bottle para sa anak ko. So, ngayon, later on, when Kaya grew up, naintindihan ng anak ko na pag mangingi siya ng milk, sa papa niya yon hihingin na pwede niyang hingan yung papa niya ng milk also. So there's this I call it ownership of the task or responsibility. Para din, speaking as a father kasi, we are not good multitaskers as women kasi, no? So kami from point A to B kami mag-isip. So kapag meron diyan mga steps na between point A and B na iisipin pa namin, hindi namin yan usually na napapansin or naisip. So sometimes, I hope hindi lang ako mag-isa sa sentiment na to. Pero yun nga, um, if the wife or the mom can assign a particular role or activity na that dad will step up on that activity, I think that's also going to be better. Again, following on the consistency of the procedure or nung sitwasyon. For example, na alam ng bata na if I need this, or if I want to play rough play, for example, I would expect it from the dad, di ba? Yung mga ganyan. But Correct. yeah, there's also again, sabi ko nga, unique value and contribution between the dad and the mom. But then working them together, of course, we build a more collaborative approach into helping the child with their development, hindi lang sa speech, language, and communication. Naisip ko din kaibigan, parang ano din, thought din sa mga nanay na yun din po yung understanding na magkaiba po talaga kasi yung wiring and katulad ng sinabi ni Church rin, no, hindi sila magaling sa multitasking. So, tayong mga nanay, parang ang dami na nating naisip tsaka nagawa kasi by nature ganun yung wiring ng brain natin. So, minsan po, ang ganda po nung suggestion ni Teacher Jere, ni minsan, mas madalas po, maganda nga po yung clear na ito yung ina-assign ko sa'yo to. Ito yung ini-expect ko na dito consistent ka. Kesa po yung inutos mo ng isang beses, tapos ini-expect mo na every time, ma-pick up na niya dapat na siya na yun. Pero hindi mo sinabi na inaasahan kung eto na yung job role mo, ha? Eto na yung dapat ginagawa mo lagi sa anak mo yun. So, medyo tulungan din natin kumbaga. Kasi tayo nga, ganun po palibhasa, mas madalas po tayo na kapag isang beses, mapipick up mo na okay na yan, diretso na yan. Pero sila po, kung isang beses mo lang, pwede pong ang isip kasi nila is in that instance lang na ina-ask mo yung help. Versus gusto mo na every time, eto na talagang chore na to, clear na ikaw na yung responsible. So, ang ganda po nung tip na sinabi ni Teacher Jere na maging malinaw yung parang ganun ownership ng mga task, tas malinaw, pati yung expectation sa fathers. Kasi di ba madalas, even sa relationship, yun yung sinasabi kaibigan na parang ini-expect lagi namin na ma-pick up nyo na agad. Pero hindi naman namin sinasabi Yes. na ini-expect namin sa inyo na, o ya, ito na yun na dapat alam mo na ito yung trabaho mong ini-expect. Hindi Mm, ganun. mm. Nag-assume lang kami na dahil nagsabi kami one time, dapat alam mo na yon na for good na ikaw na dapat. So maganda po yung clear, malinaw. Kasi nga sila, ang tendency po nila, pag isang beses sinabi, pwede pong dun lang sa sitwasyon na yon na iniisip nilang dito lang siya nag apply. Hindi sa every time na paulit-ulit na yun na yung itinatalaga mong trabaho. So napakagandang ano nun, nung sinabi mo na yung kaibigan. Yeah, marami pa, no? So, pero balik lang ako dun sa dito sa naging study, no? So while yun nga, yung pagiging absent ng father, especially sorry, I'm just gonna collect my thoughts. Itong fatherlessness kasi is more evident in the generation of our parents eh. Sa ngayon kasi, and this is I'm going to share next. Now in our millennial generation or millennial parenting, there's a study, no, na ginawa ng 2016 sa Boston College na ang laki na rin ng naging pagbabago or shift ng parenting ng millennial dads compared to the previous generation. Ngayon, mas naiintindihan na ng mga tatay na hindi lang provider ang gusto nilang maging role, no? So nung araw kasi sapat na magtrabaho ka, mag-uwi ka ng pera para masabing mabuti kang tatay. Pero ang mga tatay ngayon gusto na rin maging present sa milestones, kasama sa pag-aaral ng mga anak, present sa school activities. Nakakatuwa, 'di ba? Or may mga tatay sa TikTok, 'di ba? May mga father content creator na they will show their bedtime routine. They have their practical activities na nagpapakita ng emotionally connected sila sa kanilang mga anak. So, dati, ang old dad mindset, 'di ba? Trabaho ko, mag-provide lang. Pero ngayon, sa new dad mindset, gusto kong mag-provide at maging present. So that's really a good shift, no? A good news. Number two, ang
gusto at yung nangyayari, yung isang takeaway dito ay hindi lang lagi pareho. So for example, dati kasi maraming tatay nagsasabi na dapat pantay kami ng asawa ko sa parenting. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga nangyayari to. Kasi syempre, may mga factors tulad ng trabaho, overtime, commute, career expectations, pagod. So, usually, hindi ibig sabihin na ayaw ng tatay tumulong. Minsan, nahuhuli lang talaga yung oras namin kasi nga, kaysa dun sa intention, because, our primary role pa rin was to provide. And this is not making to excuse, it's just a good reflection, no, na there's an effort talaga to be present at home. And then number three, yung pagiging tatay daw, mas nabibigay ng mas malalim na purpose. So, nakakatuwa na makita 'to sa study kasi mas mataas yung nakitang life satisfaction ng mga tatay kumpara sa mga lalaking walang anak. Marami sa kanila nagsasabi na mas fulfilled sila, mas may, direction yung buhay nila, mas alam nila kung bakit sila mas nagsisikap, and these things narinig na natin 'to before, and I hope this is not going to be a criticism dun sa mga, hindi nag-aanak by choice 'no. Pero yun nga, because of this study mas nagkakaroon lang ng, value 'no, na there's more satisfaction that they reported once they have their children, no? Kasi dati before fatherhood, ang goals lang is career goals, achievement, income. After fatherhood, like ako, para sa anak ko to, mas may purpose, sa family, ganyan. Hindi, minsan kasi hindi anak ang nagpapadali ng buhay eh. Pero madalas, siya yung nagbibigay ng dahilan, para ipagpatuloy mo yung buhay mo. That's what I learned within the 18 months of having a child eh. So yun, hindi ko na isasabihin yung 4, 5, and 6 kasi it doesn't really connect to us our roles as a speech pathologist. Pero ang gusto ko lang i-report dito na wala na yun nga, na walang isang muka yung modern dad. Well, actually, I'm doing number 5 already. And nakakatuwa lang na, there's more effort because nga, most of our generation, yung millennial generation, grew up sa mga busy father or, yun nga, fatherless generation. Nakakatuwa na we flip the coin. I'm going to borrow your word kanina na nag-e-effort yung mga generation natin ngayon to become more present father. So, while I was talking kanina ng effect ng fatherlessness, nakakatuwa rin naman na ngayon nag-evolve na talaga, nag-shift. So, I hope this has provided more value sa mga tatay, no, na katulad ko. And again, last few words, no, before we even talk further, Teacher Joy. Again, bilang isang speech pathologist na nakakita na ng mga bata at mga pamilya, may isa akong bagay na paulit-ulit na laging na-observe, no, hindi kailangan ng anak mo ng perfect father. I think coming from the report, no, sa feedback mo na again that dad was trying, nagsusikap naman siya, ginagaya niya, inimitate niya yung ginagawa ng mommy. Okay lang yun, hindi mo kailangan maging perfect. Pero kailangan mo maging api. I'm telling this kasi para mas catchy siya. So, Yeah. API is API, available, present, and intentional. I'm repeating the same words I was using since we began, no? Mhm. Yung tatay na available, yung tatay na nagbibigay ng oras, hindi man buong araw, pero may mga sandali na alam ng anak niya na maaari siyang lapitan, pwede siyang kausapin, pwede siyang yakapin, pwede siyang makasama. Kasi 'di ba yung mga tatay kapag papasok ay pag-uwi na ng bahay pagod na yung energy nila. So, remember Teacher Joy 'di ba sinasabi nila that there's a number of words daw between a man and a woman. Oh, so can you just imagine ako na ang trabaho ko ay isang speech pathologist. So yung number of words na nagamit ko na sa work ay ubos na. But then I have to intentionally and remind myself that there's another child waiting for me at home. At kailangan meron akong energy at words para makipag-interact sa anak ko, kay Kaya, even sa asawa ko, no? So then P stands for present, yung tatay na uh, hindi lang physical na nandyan, pero emotionally engaged, yung nakikinig kapag may gusto ikwento yung anak, yung tumitingin sa mata niya, yung sumusubaybay sa laro, at ipinaparamdam na mahalaga yung bawat attempts niya at communication. Kasi children, they have very good nuances on
reading nuances ng adults, no? Parang they would know kung sino nilalapitan nila kasi alam nila mas attentive itong si mommy or si daddy for that matter. And then letter I is intentional. Yung tatay na sinasadyang gamitin yung araw-araw na pagkakataon para magturo, makinig, magtanong, ugnayan. Hindi siya naghihintay ng perfect moment para magturo ng communication, kundi ginagamit lang niya yung bawat ordinaryong sandali bilang opportunity para makipag-connect, no, sa anak niya. So as simple as, riding the car together, having breakfast meals together. Sa totoo lang po, this sounds so perfect, very ideal to mga sinasabi ko. Even I would be challenged or feel challenged about this, pero let's remember na hindi po nabubuo yung communication skills ng isang bata, lalo sa mga batang pumapasok sa therapy room, no? Nabubuo po ito habang naglalakad kayo sa mall, habang naglalaro kayo sa sahig, habang naghihintay kayo ng sasakyan, habang nagtatawanan kayo sa mga simpleng bagay, no? So, kapag tinanong mo niyo po yung anak niyo, ano bang, oh, anak, ano nakita mo? Kapag hinintay mo siyang sumagot, kapag, you celebrated the small attempts again in communication, that's where the communication grows. That mas lalong doon lumalago yung, again, the communication. No? At sa mga tatay po na may anak na speech delay or developmental disability, complex communication needs, gusto ko po malaman yun na hindi kailangang therapist yung tingin sa inyo ng anak nyo. Tatay yung kailangan niya. That's your role. Okay? Kailangan niya po yung presence nyo, yung attention nyo. Kailangan niya yung confidence nyo na, your child can learn and your child can connect with you. No? So, ngayong Father's Day, yun po yung encouragement ko po sa bawat tatay. Ulitin ko po, maging available, maglaan po kayo ng oras, maging present, makinig po kayo at makisama, at maging intentional. Gawin niyo pong pagkakataon yung bawat araw para makipag-connect po sa children nyo. I'm not gonna share practical tips in terms of speech language and communication because I believe Teacher Joy has herself and has a roster of guests from the past that shared that already. Pero at this point po, it's really the connection that builds on safety and security that I would really encourage every young fathers, especially of very young children like me. Ayun. Happy Father's Day po sa ating lahat. Yeah, and yung last na slide mo, kaibigan, wag mong ikalimutan. Oh Yung yeah, all slide, right. Okay. This one. All right. So, thank you, Teacher Joy. yeah. Kasi nga, you can reach me on our center, we're the Belize Development Center, Caloocan. We have Facebook pages. Please like and follow. We're located in Caloocan City, but we also provide teletherapy services. We have clients and families that we serve in the provinces and as far as Zamboanga, Masbate, Mindoro, and such. We provide that. We have seasoned and really very good and ethical speech language pathologists and occupational therapists to serve you. And also, I have an advocacy page, a Speech Papa. Medyo dormant lang po siya ngayon kasi busy po ako nag-aaral. But you can also like and follow. That's where I would provide. I'm sure at one point siguro I will post again itong shinare ko dito on my page also kasi this also has become my interest, no, really uh, empowering parents and school teachers, and this time is empowering fathers as well. Correct. Thank you, Teacher Correct. Joy, for your platform and this opportunity. No, thank you for saying yes. Alam mo kaibigan, gustong-gusto ko yung takeaway na yung mga modern millennial dad nga na pangbawi talaga siya dun sa ano kumbaga parang giving us hope na actually mas marami naman yung ngayon na mas nakakaintindi ng parenting tapos and are trying to change. Lalo na sila yung nag-grew up sa mga sa fatherlessness era, 'di ba? So alam mo yung isa pang na ano ko nga kaibigan na it doesn't mean na hindi mo siya naranasan ay
na mauulit mo yung cycle. There's always the Right. chance for you to break, for you to That's right. change the path, the Mhm. future, the history. Kasi yun nga yung proof ng study na yun, ng yung mga millennial dads na mas hands-on sila, hindi lang sila providers. 'Di ba? They're learning more yung kung ano hindi nila naranasan. They want their kids to have a better childhood with them as fathers. So napaka parang give so much hope yung gano'n na pananaw at study na nagsusupport sa atin with evidence and effect ng mga fathers nga. Correct. At salamat ng marami sa'yo, kaibigan. Salamat kasi alam ko sobrang busy mo and sobrang na-appreciate ko 'tong time na 'to. Tapos yes, please do share again dun sa speech papa page mo kasi ang ganda nung resources and materials na ibinahagi mo sa amin. And i-upload ko po ito sa YouTube ko ulit. So sa lahat ng mga na-late or hindi na umpisahan, mababalikan niyo po yung mga ibinahagi po sa atin ni Teacher Jere. Ayan. So may any last comment? Nandito pala si Nanay Laika. Happy Father's Day, Teacher Jere, sabi niya. Thank you po. Ni Nanay Laika. And nandiyan din si Mami Sel na Awesome Ella. Hello po sa inyong mga lahat. Ay, may isa lang, nakakatawa kasi may isa nga nagtanong na paano po yung mga batang may jargons. Pero kinarify mo na nga na hindi yun yung scope ng ating presentation for today. Yan. So, mababalikan niyo po ito sa YouTube pagka-upload. Kaibigan, sobrang salamat. Thank I you. wish you enjoy the rest of your night. And for everyone that joined us, thank you po. God bless everyone po. Enjoy your evening. Salamat. Happy Father's Bye, Day again. kaibigan. Yeah, happy Thank you. Father's Day Thank po. you. Bye. Bye!